Sa isang malayong baryo sa gilid ng kagubatan, namumuhay si Mang Omon, isang mahirap na magsasaka na kilala sa kaniyang kasipagan at kabutihang loob. Araw-araw, dala lamang ang kanyang kalabaw na si Kalisto. Siya'y nag-aararo sa kaniyang maliit na lupang tinaniman ng kamote. Hindi siya mayaman, ngunit kontento na sa ani at sa simpleng buhay kasama ng kaniyang pamilya. Isang dapit hapon habang malalim na ang kanyang pag-aararo, biglang lumamig ang paligid. Ang mga uwak ay nagsilayasan at ang hangin ay tila nagbabadya ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Habang pinapasan ni Kalisto ang araro, napansin ni Mang Omon na tila bigla itong napatigil. Umatungal ang kalabaw, ngunit kakaiba ang tunog. Hindi ito karaniwang ungol ng hayop, kundi parang tinig na may kasamang panaghoy. Sa kaniyang pagkabigla, unti-unting nagbago ang anyo ni Kalisto. Ang katawan nitong malaki at mabalahibo ay nagiging kalahating tao at kalahating kalabaw. Ang mga mata ay nagliliyab sa pulang liwanag at mula sa bibig ay lumabas ang mga salitang, "Mang Omon, tulungan mo ako." Napasigaw si Mang Omon at halos mabitawan ang araro. Hindi niya alam kung tatakbo ba o magdadasal, ngunit nanaigang awa kaysa takot. Anong nilalang ka?" Nanginginig niyang tanong. "Ako si Balaw, isang taong kalabaw, isinumpa ng mga nilalang mula sa kagubatan. Napilit akong maging alipin nila at ako'y nagdurusa sa bawat araw. Ang sumpa ay maaari lamang mabali kung may taong may malinis na puso ang handang tumulong sa akin." Namutla si Mang Omon, ngunit nakita niya sa mga mata ni Balaw ang tunay na paghihirap. Hindi ito halimaw na nais manakit, kundi isang kaluluwang nakakulong sa katawang hindi kanya. "Kung totoo ang sinasabi mo," tugon ni Mang Omon, "anong maitutulong ko? Gayong ako'y isang hamak na magsasaka lamang?" Nagpaliwanag si Balaw na sa kailaliman ng kagubatan ay may pugad ng mga engkanto at mangkukulam na siyang naglagay ng sumpa sa kanya. Upang mabasag ang sumpa, kailangan ng isang taong handang maglakbay, magdala ng tapang, at harapin ang panganib ng mga nilalang ng dilim. Nanginig ang katawan ni Mang Omon, ngunit naalala niya ang sariling kahirapan at ang mga sakripisyong dinaranas ng kaniyang pamilya. Kung kaya't marahil ay pagkakataon na ito, hindi lamang para tumulong sa nilalang na ito, kundi para matutong lumaban sa mga puwersang matagal nang nagdudulot ng takot sa kanilang baryo. Nagdesisyon siya. "Kung ganoon, Balaw, ituturing kitang hindi kaaway kundi kaibigan. Sabihin mo sa akin kung saan tayo magsisimula." At doon nagsimula ang hindi inaasahang pakikipagsapalaran ng isang mahirap na magsasaka at ng nilalang na kalahating tao, kalahating kalabaw. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpunta muli si Mang Omon sa kanyang taniman ng kamote. Habang naglalakad, bitbit ang kanyang lumang gulok, hindi niya maiwasang kabahan sa mga sinabi ng taong kalabaw na si Balaw kagabi. Sa isip niya, baka panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang marating niya ang pinagtarakan ng araro, naroon si Balaw nakaluhod sa gilid ng sagingan, tila isang nilalang na nababalot ng dalamhati. "Mang Omon," wika ni Balaw na mababa ang tinig, "salamat at bumalik ka. Akala ko'y iiwan mo na lamang ako sa aking kapalaran." "Hindi ko man lubos maintindihan ang lahat ng ito," sagot ng magsasaka. "Ngunit kung totoo ang sumpa na nasa iyo, marapat lamang na may isang magtangkang tumulong. Ako na iyon." Nagliwanag ang mga mata ni Balaw na bagamat pulang-pula, ngay tila may ningning ng pag-asa. Itinuro niya ang hilagang bahagi ng kagubatan kung saan madalas marinig ng mga tao ang kakaibang mga iyak tuwing hating gabi. Doon, wika ni Balaw, naroon ang pugad ng mga engkanto at mangkukulam. Sa gitna ng kagubatan, may punong matandang balete. Doon sila nagtatagpo. Ngunit bago pa man natin marating iyon,
Kailangang paghandaan mo ang iyong sarili. Hindi sapat ang gulok at dasal lamang. May mga bagay kang dapat malaman. Nakatitig si Mang Omon, sabay umupo sa damuhan. Doon nagsimulang ikwento ni Balao ang kanyang pinagmulan. Noong siya raw ay isang karaniwang kalabaw na alaga ng isang magsasakang yumao na, siya'y inaalagaan ng may pagmamahal at respeto. Ngunit isang gabi, habang nag-aalaga ang kanyang amo sa bukid, isang engkantadang mangkukulam ang dumating at pinilit silang dalawa. Ang magsasaka ay pinaslang at siya naman ay isinumpa. Mula noon, hindi na siya karaniwang hayop. Isang nilalang siyang nahahati sa anyong tao at kalabaw, bihag ng sumpang walang hanggan. Sa tuwing may buwan, nadarama ko ang bigat ng sumpa, dagdag ni Balao. Kung hindi ito masisira, unti-unti akong magiging ganap na halimaw na walang isip. Hindi na ako makikilala, hindi na ako Balao. Nanlumo si Mang Omon, ngunit sa halip na umatras, lalo siyang tumibay ang loob. Kung gayon, sagot niya, hindi lamang ikaw ang nailigtas ng sumpa, kundi maging kami, ang mga mahihirap na kagaya ko. Sapagkat kung sila'y nakapagsumpa sa isang alagang hayop, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa mga tao? Kailangang tapusin natin ito. Humanga si Balao sa tapang ng magsasaka. Dahan-dahan, nagbigay siya ng paalala. Sa paglalakbay mo, may 3 bagay kang dapat dalhin. Una, ang anting-anting na itinago ng iyong ama sa ilalim ng inyong bahay. Isang bilog na bato na kulay itim na may ukit na krus. Ikalawa, ang langis na gawa sa niyog na may 3 dasal na nakaukit sa bote. At ikatlo, ang iyong pusong handang magsakripisyo. Napatigil si Mang Omon. Hindi niya alam na may iniwang anting-anting ang kanyang ama. Ngunit naalala niya, nung bata pa siya, madalas sabihin ng matanda na may bagay na hindi niya dapat gagalawin sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay. Kung ganoon, wika ni Mang Omon, kailangan kong umuwi at hanapin ang mga iyon. Tumango si Balao at saka naglahong muli ang kanyang anyo, nagbalik sa pagiging karaniwang kalabaw. Sa mata ng ibang tao, isa lamang itong hayop na nakatali sa araro, ngunit sa mata ni Mang Omon, isang kaibigang naghihintay ng paglaya. Sa gabing iyon, habang humihip ang hangin at bumubulong ang mga dahon ng kamote, nagsimula ang misyon ng isang hamak na magsasaka, isang paglalakbay na magbubunyag ng mga lihim na matagal nang nakatago sa kagubatan. Kinagabihan, nagmadaling umuwi si Mang Omon sa kanilang maliit na kubo. Ang buwan ay maliwanag sa kalangitan, tila ba ito mismo ang gumagabay sa kanyang mga hakbang. Sa loob ng kanyang dibdib, naghahalo ang kaba at pananabik. Totoo nga kaya ang sinabi ni Balao? May iniwang anting-anting ba talaga ang kanyang ama? Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa at mga anak na natutulog na. Ayaw niyang magdulot ng pag-aalala, kaya't dahan-dahan niyang isinara ang pintuan at saka umupo sa sahig na kawayan. Naalala niya ang mga salitang laging binibigkas ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Omon, anak, huwag mong gagalawin ang sahig na iyan. May iniwan akong bagay na darating ang araw, magiging kailanganin mo. Ngunit hindi pa ngayon. Huminga ng malalim si Mang Omon at saka binunot ang ilang kawayan sa gilid ng sahig. Unti-unti, bumigay ang mga ito at sa ilalim may lumang kahon na yari sa kahoy na tila kinain na ng panahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na supot na yari sa telang abaka. Binuksan niya ito at lumantad ang isang bilog na bato na kulay itim, makinis at malamig sa palad. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na krus at mga simbolong hindi niya mawari. Kasama rin nito ang isang bote ng langis, madilim ang kulay at may 3 ukit na dasal sa paligid ng sisidlan. Sa mismong paghawak niya sa bato, biglang humangin ng malakas at tila may bulong na dumaloy sa kanyang tainga. Anak, gamitin mo ito lamang sa kabutihan.
Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Napapitlag si Mang Umon. Boses iyon ng kanyang ama, malinaw at malambing kahit matagal na itong pumanaw. Napaluha siya, sabay hinaplos ang bato. Hindi siya nagkamali. Totoo ang lahat ng sinabi ni Balao. Itinabi niya ang anting-anting at langis sa kanyang bayong at saka bumalik sa paghiga. Ngunit hindi na siya dalawin ng mahimbing na tulog. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang imahe ng kagubatan, ng punong balete at ng sumpang kailangang basagin. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, tinungo niya si Balao sa taniman ng kamote. Doon, muli niyang nasilayan ang taong kalabaw, nakatayo sa lilim ng mga sagingan. Balao, wika ni Mang Omon, nahanap ko na ang anting-anting at langis. Ngayon sabihin mo sa akin, paano ko gagamitin ang mga ito? Ngumiti si Balao, bahagyang lumiwanag ang muka sa kabila ng kanyang anyo. Ang bato ay magsisilbing pananggalang. Hindi ka makikita ng mga engkanto kung ito'y nasa iyong dibdib. Ngunit kung gagamitin mo ito sa kasamaan, mawawala ang bisa. Ang langis naman, bago tayo pumasok sa gubat, ipahid mo sa iyong mga kamay at paa upang hindi ka igapos ng mga kulam o sumpa. Tahimik na tumango si Mang Umon. Habang nakikinig, ramdam niya ang bigat ng kanyang magiging misyon. Hindi lamang ito para kay Balao, kundi para rin sa kanyang pamilya at buong baryo. Ngayong gabi, dagdag ni Balao, sisilay ang buwan sa gitna ng kalangitan. Doon natin sisimulan ang paglalakbay patungo sa balete. Ngunit mag-ingat ka, may mga bantay na hindi tao, hindi hayop, kundi mga nilalang na nasa pagitan ng dilim at liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Umon ang hindi maipaliwanag na kilabot. Ngunit kasabay nito, may apoy na nagliyab sa kanyang puso. Isang mahirap na magsasaka siya, ngunit ngayong gabi, haharapin niya ang mundo ng mga engkanto at mangkukulam. Dala ang tapang, anting-anting, at isang pusong handang magsakripisyo. Pagsapit ng gabi, muling nagtagpo sina Mang Umon at Balao sa gilid ng taniman ng kamote. Ang buwan ay bilog na bilog, nakasabit sa madilim na kalangitan, nagbibigay liwanag na tila gabay sa kanilang nakatakdang paglalakbay. Ang mga kuliglig ay nagsabay-sabay ng kanilang awit at ang hangin ay malamig na may dalang kakaibang presensya. Handa ka na ba, Mang Umon? Tanong ni Balao habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Hinawakan ni Mang Umon ang anting-anting na nakasabit ngayon sa niyang leeg. Naramdaman niya ang malamig ngunit nagbibigay lakas na enerhiya nito. Pinahid din niya ang langis sa kanyang mga kamay at paa gaya ng ipinayo ni Balao. Handa na ako, matatag niyang sagot kahit ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok. Magkasabay silang naglakad patungo sa hilagang bahagi ng kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, pakiramdam ni Mang Umon ay palayo sila sa mundo ng mga tao at papalapit sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang mga punong kahoy ay nagiging mas matataas. Ang mga ugat ay gumagapang sa lupa na tila mga ahas. At ang mga anino ay sumasayaw sa bawat pagdampi ng hangin. Mang Umon, bulong ni Balao. Huwag kang liliko sa kaliwa kahit may marinig kang tawag. Doon naninirahan ang mga diwata ng ilusyon. Kung susundan mo sila, hindi ka na makakabalik. Tumango lamang si Mang Umon. Pinagpapawisan siya, ngunit mas pinili niyang magpakatatag. Habang naglalakad, nakarinig sila ng malakas na huni. Huni na hindi galing sa ibon, kundi sa isang nilalang na hindi maipaliwanag. Mula sa dilim, may 3 pares ng pulang mata na lumitaw. At kasunod nito'y ang anyo ng mga higanteng aso. Ngunit kakaiba ang mga ito. Ang kanilang katawan ay balot ng makakapal na balahibo. Ang kanilang ngipin ay mas matatalas pa sa kampit at mula sa kanilang bibig
ay lumalabas ang usok na kulay abo. Mga bantay ng gubat, bulong ni Balaw. Tinatawag silang asong itim, mga alaga ng mga mangkukulam. Agad na nagtatalo ang isip ni Mang Omon kung tatakbo ba sila o lalaban. Ngunit naalala niya ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito at biglang nagliwanag ang bato, nagbigay ng bughaw na liwanag na tumagos sa dilim. Sa pagdampi ng liwanag, umatras ang mga asong itim, umuungol at tila nasusunog ang kanilang balat. Ngunit hindi sila tuluyang nawala, nakapalibot pa rin sila, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Magpatuloy tayo, wika ni Balaw. Hindi nila tayo madadampot hanggat dala mo ang anting-anting, ngunit mag-ingat ka, maaari silang tumawag ng mas malalakas na bantay. Habang sila'y naglalakad pa, isang malamig na hangin ang biglang tumampi. Kasabay nito'y mga bulong na nagmumula sa lahat ng direksyon. Omon, Omon, bumalik ka na. Iiwan ka ng iyong pamilya. Wala kang maibibigay sa kanila kundi kamatayan. Napahinto si Mang Omon. Ang mga boses ay pamilyar. Boses ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, at maging ng kanyang yumaong ama. Nanginginig ang kanyang tuhod at muntik na siyang lumihis sa daan. Ngunit biglang humawak si Balaw sa kanyang balikat. "Huwag kang palilin lang, Omon," sigaw ni Balaw. "Mga tinig lamang ng mga engkantong nais kang may ligaw. Tandaan mo, ang sumpa ay masisira lamang kung mararating natin ang balete." Huminga ng malalim si Mang Omon, pinikit ang kanyang mga mata at inalala ang tunay na mukha ng kanyang pamilya. Sa isang iglap, naglaho ang mga tinig at muling nanahimik ang kagubatan. Makalipas ang ilang oras ng pakikipagbuno sa takot at mga aninong sumusubok sa kanilang katatagan, sa wakas ay natanaw nila ang punong balete. Napakalaki nito. Ang mga ugat ay tila mga haliging bumabalot sa lupa at ang mga sanga ay umaabot sa ulap. Sa paligid nito ay may liwanag na berde na parang apoy, sumasayaw sa hangin. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa puno. "Sino ang mga nangahas na lumapit sa aking pugad?" Dumagundong ang lupa at mula sa likod ng punong balete ay lumitaw ang isang nilalang na matangkad, balot ng itim na kapa, at ang mukha ay tinatakpan ng anino. Sa kanyang mga mata ay nagliliyab ang pulang apoy at sa kanyang kamay ay may hawak na tungkod na tila yari sa buto. "Mang Omon," bulong ni Balaw, "siya ang isa sa mga mangkukulam na naglagay ng sumpa sa akin." At doon nagsimula ang unang tunay na pagtatagpo nila laban sa puwersa ng dilim. Humigpit ang hawak ni Mang Omon sa anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Ang liwanag mula rito ay kumikislap, tila ba handang ipagtanggol ang sinumang may dalisay na loob. Sa harap nila, ang nilalang na nakabalot sa itim na kapa ay nakatayo, tila isang haliging hindi kayang tibagin. "Mang Omon," wika ni Balaw, "maghanda ka. Siya si Sibila, isa sa mga mangkukulam na naglagay ng sumpa sa akin. Huwag mong hayaan na mahipnotismo ka ng kanyang mga mata." Ang tinig ng mangkukulam ay dumagundong muli, puno ng panunuya. "Isang hamak na magsasaka ang aking kaharap at isang hayop na aking isinumpa? Anong lakas ang inaakala niyong mayroon para lumapit sa aking pugad?" Itinaas ng mangkukulam ang kanyang tungkod at sa isang iglap ang paligid ng balete ay nabalot ng itim na usok. Mula rito'y nagsilabas ang mga anino, mga nilalang na walang mukha, mahahaba ang mga daliri at ang katawan ay tila usok na may laman. Sila'y umikot kina Mang Omon at Balaw, handang lamunin ang kanilang mga kaluluwa. "Mang Omon," sigaw ni Balaw, "itapat mo ang anting-anting sa kanila." Agad na inilabas ni Mang Omon ang bilog na bato. Nagliwanag ito ng bughaw na liwanag, at nang sumiklab ang liwanag, napaatras ang mga anino, tila nasusunog. Ngunit hindi sila tuluyang nawala.
bumabalik pa rin sila, muling naglalakbay sa paligid. Tumawa si Sibila. Hangal. Ang anting-anting ay proteksyon lamang. Hindi mo kayang talunin ang mga nilalang ng dilim gamit niyan. Sa kabila ng kanyang takot, umatras si Mang Omon ng isang hakbang at humugot ng gulok. Ang gulok na iyon ay luma, gamit niya sa pagbubungkal ng lupa. Ngunit sa kanyang mga kamay ngayon, tila ito'y naging sandata ng kapalaran. Hindi ko man alam ang lahat ng lihim ng inyong kapangyarihan. Matatag na wika ni Mang Omon, ngunit isa akong ama at magsasaka. Hindi ninyo kailanman matatalo ang pusong lumalaban para sa kanyang pamilya at bayan. At sa unang pagkakataon, sumugod si Mang Omon, hindi bilang isang ordinaryong tao, kundi bilang mandirigmang handang harapin ang anino ng dilim. Mabilis ang pag-atake ng mga anino, ngunit sa bawat pag-ikot ng kanyang gulok, sumisiklab ang liwanag mula sa anting-anting at natataboy ang mga ito. Samantala, si Balaw ay sumugod gamit ang kanyang mabigat na katawan. Winasak ang ilan sa mga aninong tila usok na naglalakbay. Ngunit si Sibila, nakatayo lamang at nagmamasid. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, mas maraming anino ang lumilitaw. Hindi napapagod, hindi nauubos. Mang Omon, hingal ni Balaw. Hindi sapat ang lakas natin. Kailangan mong gamitin ang langis. Nabigla si Mang Omon, ngunit agad na kinuha ang bote ng langis mula sa kanyang bayong. Binuksan niya ito at nang pahiran niya ang kanyang mga kamay at paa, biglang nagkaroon ng kakaibang init sa kanyang katawan. Ang bawat galaw niya ay naging mas mabilis, mas magaan, at sa bawat hampas ng kanyang gulok ay tila ba may apoy na lumalabas. Nagsimulang matunaw ang mga anino sa bawat sulyap ng apoy na iyon. Nagalit si Sibila at sa unang pagkakataon, umusad siya mula sa ilalim ng balete. Itinaas niya ang kanyang tungkod at isang malakas na kidlat ang bumagsak sa lupa. Hindi ka dapat nakapasok dito, magsasaka. Ang iyong dugong mortal ay hindi dapat lumaban sa amin. Tumama ang kidlat ilang pulgada mula kay Mang Omon at muntik na siyang tumilapon kung hindi siya naagapan ni Balaw. Ngunit kahit nanginginig, muli siyang tumayo. Sa gitna ng laban, narinig ni Mang Omon ang isang bulong mula sa kanyang anting-anting. Itapat mo sa puno, doon nakatali ang kanyang kapangyarihan. Napatigil siya. Ang balete, iyon ang pinagmumula ng lakas ni Sibila. Kung mawawala ang kanyang pugad, mawawala rin ang kanyang kapangyarihan. Balaw, sigaw niya. Kailangan nating sirain ang ugat ng puno. Tumango si Balaw at magkasabay silang sumugod. Habang binabalanse ang kanilang sarili laban sa mga anino at sa galit ng mangkukulam, si Mang Omon ay buong lakas na humampas ng gulok sa ugat ng balete at sa bawat paghiway lumalabas ang berdeng liwanag na tila dugo ng puno. Sumigaw si Sibila, puno ng galit at pangamba. Huwag mong gagalawin ang aking pugad. At doon nagsimula ang pinakamatindi nilang paglalaban. Ang sagupaan ng isang hamak na magsasaka at ng isang makapangyarihang mangkukulam. Dumadagundong ang lupa sa bawat sigaw ni Sibila. Ang hangin ay nagiging mabigat, puno ng alingasngas ng mga kaluluwang nakagapos sa balete. Habang si Mang Omon ay patuloy na humahampas ng kanyang gulok sa mga ugat ng puno, ramdam niya na hindi basta-basta ito kahoy lamang. Tila ba bawat hiwa ay nagdudulot ng sakit at galit sa mismong espiritu ng kagubatan. Hindi mo nauunawaan, sigaw si Sibila, nanginginig ang tinig sa gitna ng galit. Ang punong ito ay hindi lamang puno, ito ang puso ng sumpa. Sa bawat ugat na iyong winawasak, libo-libong kaluluwa ang nawawala sa aking kapangyarihan. Ngunit hindi nagpatinag si Mang Omon. Sa bawat paghiwa ng kanyang gulok, mas lumalakas ang liwanag ng kanyang anting-anting at ang apoy na lumalabas mula sa langis sa kanyang mga kamay ay sumusunog sa berdeng likidong tumatagas mula sa mga ugat. Balaw! Sigaw ni Mang Omon habang humahampas ng gulok. Ano ba ang tunay na lihim ng punong ito? Habang lumalaban sa mga aninong pilit bumabalik, sumagot si Balaw.
Ito ang kanilang sisidlan. Dito nila ay kinukulong ang mga kaluluwang kanilang isinumpa at inalipin. Ang aking pagkatao ay nakagapos din dito. Kung mawawasak natin ang puso ng balete, masisira ang sumpa at ako'y muling magiging malaya. Nagliwanag ang mga mata ni Mang Omon. Ngayon, higit pa sa laban para sa sarili, ito'y laban para kay Balaw at sa lahat ng kaluluwang nakakulong. Hindi na nagpakawala si Sibila ng mga anino. Sa halip, siya mismo ang sumugod. Mabilis ang kanyang mga kamay at bawat galaw ng kanyang tungkod ay naglalabas ng itim na kidlat. Sa bawat hampas, bumibitak ang lupa at lumalabas ang usok na may kasamang mga bulong ng mga patay. Hindi ka magsasaya, magsasaka, galit na hiyaw ni Sibila. Ang dugong maralita ay dapat manatiling alipin sa lupa, hindi lumalaban sa kapangyarihan ng mga tulad namin. Sumalubong si Mang Omon. Dala ang gulok na ngayon ay naglalagablab, hindi sa apoy ng mundo, kundi sa apoy ng kanyang paninindigan. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata, gulok laban sa tungkod, liwanag laban sa dilim. Habang nagbabanggaan ang dalawang puwersa, napansin ni Balaw na muling nagtatangkang bumuo ng panibagong mga anino si Sibila upang lamunin si Mang Omon. Hindi na siya nag-isip. Sumugod siya gamit ang kanyang buong lakas. Iniharang ang sarili sa pagitan ni Mang Omon at ng mga anino. "Balaw," sigaw ni Mang Omon. "Huwag kang tumigil," sigaw ni Balaw habang tinatanggap ang pag-atake. "Ituloy mo, sirain mo ang puso ng balete, iyon lamang ang daan." Tinanggap ni Balaw ang sugat at hapdi, ngunit nanatili siyang nakatayo, gamit ang kanyang katawan upang harangan ang mga anino. Sa gitna ng lahat, biglang nagliwanag ang anting-anting ni Mang Omon. Ang bughaw na liwanag ay tila nag-utos sa kanyang mga kamay. Sa isang malakas na sigaw, inangat niya ang kanyang gulok at buong lakas na humampas sa pinakaugat ng balete. Sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa puno. Ang berdeng apoy na bumabalot dito ay nagliyab at ang mga kaluluwang nakakulong ay nagsilabas. Mga hugis na parang mga ibong puti, lumilipad pataas sa kalangitan. "Hindi! Hindi mo maaaring sirain ang aking pugad," sigaw ni Sibila, bago siya lamunin ng apoy at liwanag na nagmula sa puno mismo. Ang kanyang tinig ay naglaho at ang katawan niyang nababalot ng anino ay nag-abo, tinangay ng hangin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naging tahimik ang kagubatan. Wala nang anino, wala nang bulong ng mga patay. Tanging ang malamig na ihip ng hangin at ang liwanag ng buwan ang natira. Ngunit sa gitna ng katahimikan, bumagsak si Balaw, sugatan at nanghihina. Unti-unti ay bumalik ang kanyang anyo. Mula sa kalahating tao't kalahating kalabaw, siya'y muling nagiging karaniwang kalabaw, ngunit may mga matang nagliliwanag ng pasasalamat. "Mang Omon," mahina niyang wika, "isa kang ang tunay na bayani, hindi lamang para sa akin kundi para sa lahat ng inalipin ng sumpa." Napayuko si Mang Omon, ramdam ang bigat ng sakripisyo ng kanyang kaibigan. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng lungkot, naramdaman niyang may paparating pa. Isang puwersang mas malakas kaysa kay Sibila, nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. At doon natapos ang unang laban, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Nakatitig si Mang Omon sa katawan ni Balaw na nakahandusay sa tabi ng balete. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Hindi malaman kung tagumpay ba o trahedya ang kanilang naranasan. Sa isang banda, nawasak ang sumpa ni Sibila at napalaya ang mga kaluluwang bihag. Ngunit sa kabilang banda, ramdam niya na hindi pa tapos ang lahat. Tila nagsisimula pa lamang ang tunay na pakikipagsapalaran. Tahimik ang kagubatan, tila ba nagpapahinga matapos ang malupit na sagupaan. Ngunit sa katahimikan na iyon, may kakaibang lamig na bumabalot. Ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw, at ang mga kuliglig na kanina'y umaawit ay biglang natahimik. Lumapit si Mang Omon kay Balaw.
Inalalayan niya ang ulo ng kaibigan at nagsalita. Balaw, magpahinga ka. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo mo. Nagpumilit ngumiti si Balaw. Omon, may mas malaki pa. Si Sibila ay isa lamang bantay. Ang tunay na pinagmulan ng sumpa ay hindi pa natin nahaharap. Nabigla si Mang Omon. Ano? Kung ganoon, sino pa ang higit na makapangyarihan sa kanya? Bago pa makasagot si Balaw, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kailaliman ng gubat. Kasabay nito ay ang unti-unting pag-uga ng lupa at mula sa kalayuan ay narinig ang isang tinig na malalim at dumadagundong parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sino ang naglakas loob na wasakin ang aking pugad? Ang tinig ay nagdulot ng kilabot kay Mang Omon. Hindi ito kagaya ng tinig ni Sibila, mas mabigat, mas puno ng kapangyarihan at tila bakayang yumanig sa kaluluwa ng kahit sinong makaririnig. Mula sa gitna ng kagubatan, may unti-unting lumabas na anyo. Isang dambuhalang nilalang, nakabalot sa mahabang balabal na kulay abo at ang muka ay natatakpan ng maskara na yari sa buto ng tao. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na tungkod na mas mahaba kaysa sa tao at sa ulo nito'y nakaukit ang hugis ng isang ahas na nakabuka ang bibig. Siya. Bulong ni Balaw, halos hindi makapagsalita. Si Lakan Tumao, ang pinuno ng lahat ng mangkukulam sa kagubatan. Ang mga mata ni Lakan Tumao ay nagliliyab ng apoy na kulay lila. Sa bawat hakbang niya, nagdidilim ang paligid. Ang mga halaman ay natutuyo at ang mga hayop na naroon ay nagsitakas. Magsasaka, dumagundong na wika ni Lakan Tumao. Hindi mo alam ang iyong pinasok. Ang punong balete ay hindi lamang ugat ng sumpa. Ito'y bahagi ng aking kaluluwa. Sa pagwasak mo nito, binuksan mo ang pinto sa aking puot. Ngayon, babayaran mo ng dugo. Kahit nanginginig, tumindig si Mang Omon. Hawak ang kanyang gulok at anting-anting. Hindi ako uurong. Hindi ako natakot kay Sibila at lalo na hindi ako uurong sa iyo. Ako'y magsasaka. Oo, ngunit hindi alipin ng dilim. Napasimangot si Lakan Tumao. Hangal, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ng isang hamak na mortal. Bumangon si Balaw kahit sugatan. Omon, hindi mo siya kayang labanan ng mag-isa. Ngunit narito ako. Hanggang sa huling hininga, lalaban tayo. Nagkatitigan ang dalawa. Isang magsasaka at isang taong kalabaw. Magkaibang nilalang, ngunit iisang layunin. Ang ipagtanggol ang kabutihan laban sa dilim. Itinaas ni Lakan Tumao ang kanyang tungkod at sa isang iglap, bumuka ang lupa. Lumabas ang mga nilalang na hindi pa nakita ni Mang Omon. Mga katawan ng tao na yari sa ugat ng puno, mga bibig na puno ng tinik, at mga mata na umiiyak ng dugo. At nagsimula na ang ikalawang yugto ng kanilang laban. Isang digmaan laban sa mismong ugat ng kasamaan. Nakatayo si Lakan Tumao sa harap ng punong balete na ngayoy sugatan at umuusok pa mula sa pagkakahampas ni Mang Omon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy ng apoy impyerno at ang kanyang tinig ay dumadagundong na parang kulog. Sa paanan niya, nagsilabas ang mga halimaw mula sa nabiyak na lupa, mga katawang yari sa ugat ng puno, ang balat ay parang kahoy na tuyo at sa mga mata nila ay dumadaloy ang pulang katas na animoy dugo. Ang kanilang mga bibig ay puno ng matutulis na tinik at ang kanilang mga kamay ay tila mga galamay na kaya kang igapos sa isang kisap mata. Mga alipin ng balete, sigaw ni Lakan Tumao. Lamunin ninyo ang mga nangahas na sumira sa ating pugad. Nagkatinginan sina Mang Omon at Balaw. Ang magsasaka, bagaman nanginginig, ay mas matatag na ngayon. Ang taong kalabaw naman, kahit sugatan, ay nakahanda pa ring lumaban. Omon, bulong ni Balaw. Ako ang haharap sa mga halimaw na iyan.
Malakas ang kanilang katawan, ngunit kaya kong sagupain gamit ang aking lakas. Ikaw, huwag kang mag-aksaya ng oras. Ang tunay na panganib ay si Lakan Tumao. Ang anting-anting at langis ang iyong sandata laban sa kanya. Ngunit paano ka? Tanong ni Mang Omon. Ngumiti si Balaw kahit dumadaloy ang dugo mula sa kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Hanggat ako'y humihinga, hindi kita iiwan. Sumugod ang mga nilalang na yari sa ugat. 4, 5, 6. Sabay-sabay silang lumapit. Ang mga galamay ay umuugong sa ere. Hinampas sila ni Balaw gamit ang kanyang sungay at malakas na mga bisig. Ang bawat banggaan ay parang lindol at ang mga galamay ay nadudurog sa kanyang bigat. Ngunit hindi sila madaling matalo. Sa bawat galamay na kanyang napuputol, muling tumutubo ang bago, mas mahaba at mas matalim. Samantala, si Mang Omon ay sumugod kay Lakan Tumao, dala ang kanyang gulok na pinapaso ng apoy mula sa langis. Ang bawat hakbang niya ay pinapaiting ng liwanag ng anting-anting na humaharang sa mga sumpang ibinabato ng mangkukulam. Ngunit hindi basta-basta si Lakan Tumao. Itinaas niya ang kanyang tungkod at isang malakas na alon ng enerhiya ang tumama kay Mang Omon, dahilan upang siya ay tumilapon sa lupa. Magsasaka, sigaw ni Lakan Tumao. Hindi ka bayani, ikaw ay abo lamang sa aking harapan. Muling tumindig si Mang Omon kahit sugatan. Oo, ako'y magsasaka, isang dukha. Ngunit mas pipiliin ko pang mamatay ng lumalaban kaysa mabuhay na alipin ng dilim. Itinaas niya ang kanyang gulok at sumugod muli, sabay hampas ng buong lakas. Sa ikalawang hampas ni Mang Omon, tumama ang gulok sa tungkod ni Lakan Tumao. Sa pagkakabanggaan, isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab. Ang lupa ay yumanig at ang mga halimaw na yari sa ugat ay napaatras. Samantala, si Balaw ay nakakita ng pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas at sinuwag ang isa sa pinakamalaking halimaw, winasak ito hanggang sa maging abo. Ngunit kasabay nito, tumanggap siya ng sugat sa kanyang tagiliran mula sa isang galamay. "Omon!" sigaw ni Balaw. "Tapusin mo na ang balete. Sirain mo ang natitirang ugat sa likuran. Doon siya kumukuha ng lakas." Narinig ni Lakan Tumao ang sigaw ni Balaw at naggingit-ngit. "Hindi ko hahayaang sirain mo ang aking puso." Umagsak ang isang kidlat mula sa kanyang tungkod. Tumama sa paligid ni Mang Omon at muntik na siyang tamaan. Ngunit sa huling sandali, sumiklab muli ang liwanag ng anting-anting na tila mismong espiritu ng kanyang ama ang gumagabay. At doon, tumakbo si Mang Omon patungo sa likod ng balete, dala ang kanyang gulok na nagliliyab sa apoy ng kanyang tapang. Ang laban ay malapit nang umabot sa rurok nito. Nanginginig ang lupa habang ang dalawang puwersa, ang liwanag at dilim, ay nagbabanggaan sa ilalim ng punong balete. Si Mang Omon, pawis na pawis at sugatan, ay tumatakbo patungo sa likuran ng puno. Hawak ang gulok na nagliliyab mula sa langis at anting-anting. Samantala, si Balaw ay nakikipagbuno sa mga halimaw na yari sa ugat. Ginagamit ang kanyang katawan bilang panangga upang hindi makalapit ang mga ito kay Mang Omon. Isang dambuhalang halimaw na yari sa pinagtagpi-tagping ugat ang sumugod kay Balaw. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng dugo at ang bibig ay puno ng matutulis na tinik. Humugot ng lakas si Balaw at sinalubong ito gamit ang kanyang sungay. Nagbanggaan sila at yumanig ang lupa. Nasugatan si Balaw ng malalim sa kanyang tagiliran, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, niyakap niya ang halimaw gamit ang kanyang dalawang bisig at sa buong lakas na natitira, pinilipit hanggang sa mabali ang katawan nito. Ang halimaw ay sumabog at naging abo, ngunit kapalit nito'y halos bumigay ang katawan ni Balaw. "Hindi ako titigil," hingal niyang bulong, "hanggat hindi ligtas si Omon." Samantala, nakaharap na si Mang Omon kay Lakan Tumao. Ang mangkukulam ay galit na galit
at bawat hampas ng kanyang tungkod ay lumilikha ng mga alon ng itim na enerhiya na kayang magwasak ng bato. Ngunit sa bawat pag-atake, itinatapat ni Mang Omon ang kanyang anting-anting na kumikislap ng bughaw na liwanag. "Magsasaka," sigaw ni Lakan Tumao. "Hindi mo mauunawaan ang kapangyarihan ng kagubatan. Ako ang ugat ng lahat ng sumpa. Ako ang hari ng mga anino." Kung ganoon, sigaw ni Mang Omon habang sumugod, oras na para putulin ang ugat na iyon. Nagbanggaan muli ang kanilang mga sandata. Ang gulok ni Omon, bagaman luma, ay naglalagablab sa liwanag ng kanyang tapang. Ang tungkod ni Lakan Tumao ay nagbubuga ng kadiliman. Sa bawat sagupaan, nagliliwanag ang paligid na tila may araw at gabi na naguuntugan sa iisang lugar. Sa gitna ng sagupaan, narinig ni Mang Omon ang tinig mula sa kanyang anting-anting. "Ang huling ugat, putulin mo." Tumalon siya sa gilid, umiwas sa isang hampas ng tungkod at mabilis na pumunta sa likuran ng balete. Doon niya nakita ang pinakaugat, pinakamalaki, at sa ibabaw nito'y may nakapulupot na parang ahas na may mata. Ito ang sentro ng lakas ni Lakan Tumao. Itinaas ni Mang Omon ang kanyang gulok at sa buong lakas ng kanyang puso, humampas siya ng sunod-sunod. Ang langis ay nagliyab at ang apoy ay dumaloy sa kahoy, tinutupok ang ugat. "Hindi!" sigaw ni Lakan Tumao. Nagsimulang magliyab ang buong balete. Ang mga halimaw na yari sa ugat ay nagsigawan at nag-abo. Si Lakan Tumao, na kanina'y matatag, ay napaatras. Tinamaan ng bughaw na liwanag mula sa anting-anting ni Mang Omon. "Hindi matatapos dito!" sigaw niya, ngunit unti-unti siyang nilamon ng apoy at liwanag. Ang kanyang katawan ay nabasag na parang bato at ang maskara niyang yari sa buto ay nabuwal at nadurog. Sa huli, isang nakabibinging sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig bago siya tuluyang naglaho sa hangin. Nang tuluyang bumagsak ang balete, sumilay ang maliwanag na liwanag sa kalangitan. Ang mga kaluluwang bihag ay nagsilabasan muli, lumilipad pataas, malaya na mula sa sumpa. Ang kagubatan na kanina'y balot ng dilim ay muling nagkaroon ng buhay. Ang mga ibon ay nagbalik at ang hangin ay muling umihip ng may kasariwaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nakita ni Mang Omon si Balao na nakaluhod at halos hindi na makatayo. Lumapit siya at inalalayan ang kaibigan. "Omon," mahina ang tinig ni Balao. "Salamat. Pinalaya mo ako. Hindi na ako bihag ng sumpa." At sa kanyang mga mata na dati pulang-pula, ngayon ay kumislap ng payapang liwanag. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Balao, biglang lumuhod ang kanyang katawan at bumalik siya sa anyo ng isang karaniwang kalabaw. Nakahiga, tahimik at tila natapos na ang kanyang pakikibaka. Napaluha si Mang Omon. Pinatong niya ang kanyang kamay sa noo ng kaibigan. "Balao, hindi ako titigil sa pag-alala sa iyong sakripisyo. Ang iyong pakikibaka ay hindi masasayang." Sa likod ng kanyang isipan, alam niyang ang kanilang laban ay hindi lamang nagligtas kay Balao, kundi pati na rin sa kanilang baryo at sa lahat ng kaluluwang inalipin ng dilim. Ngunit alam din niya, ang dilim ay maaaring bumalik at kailangan niyang maging handa. Madaling araw na nang magising si Mang Omon mula sa pagkakahiga sa tabi ng sinunog na balete. Ang paligid ay tahimik. Wala na ang mga anino. Wala na ang mga bulong ng sumpa. Ang kagubatan ay tila huminga muli, puno ng buhay at liwanag. Ngunit sa kanyang tabi, nakahiga pa rin ang katawan ng kanyang kaibigan, si Balao, na ngayoy bumalik sa anyo ng isang karaniwang kalabaw. Naramdaman ni Mang Omon ang bigat sa kanyang dibdib. "Balao," bulong niya habang pinapahira ng mga sugat ng hayop. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makakaya. Isa kang kaibigan, higit pa sa kapatid.
Habang nakapikit si Mang Omon, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Balaw, hindi na bilang kalabaw, kundi bilang isang matipuno at matangkad na lalaking nakasuot ng puting kasuotan. Ang kanyang mga mata ay payapa at ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. "Omon," wika ni Balaw sa malumanay na tinig. "Natapos na ang sumpa. Malaya na ako at malaya na rin ang lahat ng kaluluwang bihag ng dilim. Ngunit higit sa lahat, pinatunayan mo na ang isang hamak na magsasaka ay kayang lumaban at magtagumpay laban sa pinakamalakas na kasamaan." Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa balikat ng magsasaka. "Huwag mong kalimutan, Omon. Ang tapang at kabutihan mo ang tunay na anting-anting. Iyon ang hindi kailanman maagaw ng dilim." At bago pa siya makapagsalita pa, unti-unti nang naglaho ang anyo ni Balaw. Nagmistulang liwanag na sumama sa liwanag ng araw na sumisikat sa silangan. Umuwi si Mang Omon sa kanilang baryo, sugatan at pagod, ngunit dala ang mabigat na karanasang hindi niya malilimutan. Sa una, ang mga tao'y nagulat sa kanyang anyo, duguan, pawis na pawis, at may dala pang gulok na nagliliyab sa araw. Ngunit nang ikwento niya ang nangyari, unti-unti silang naniwala, lalo na nang makita nilang ang kagubatang matagal nang kinatatakutan ay muli ng payapa. Ang mga matatanda ng baryo ay lumapit sa kanya at nagbigay galang. "Omon," wika ng isa, "hindi lamang ikaw magsasaka, ikaw ay isang bayani. Dahil sa iyo, ligtas na ang ating baryo sa dilim." Ngunit tumanggi si Mang Omon sa papuri. "Hindi ako bayani. Isa lamang akong tao na tumulong sa isang kaibigan. Kung may bayani, siya iyon. Si Balaw." Muling nagbalik si Mang Omon sa kanyang taniman ng kamote. Doon, habang hawak ang kanyang gulok at inaayos ang mga pilapil, muli niyang naramdaman ang hangin na tila bulong ng isang kaibigan. At tuwing siya'y nag-aararo, sabi ng mga taga-baryo, parang may nakikitang kalabaw sa kanyang tabi, nakatayo sa gilid ng bukid na tila binabantayan siya. Hindi na muling lumitaw si Balaw sa kanyang anyo, ngunit nanatili siya sa alaala at puso ni Mang Omon. Isang paalala na kahit sa pinakamahirap na magsasaka, may kakayahang magligtas at lumaban para sa kabutihan. At mula noon, ang pangalan ni Mang Omon at ng taong kalabaw na si Balaw ay naging alamat sa baryo. Isang kwento ng pakikipagkaibigan, sakripisyo at katapangan laban sa pinakamadilim na sumpa ng kagubatan. Wakas.